Hello, for my followers and for those who were interested in listening to what I was able to achieve, what I've seen about Biringan o Biringan. Here it is. Yung hindi po nakapanood dun sa live video ko nung Sunday na pinag-usapan namin yung tungkol sa pagpunta ko sa Biringan kasi finally po nakarating po ako. Twice po ako. First time na attempt ko po, I was a little bit overwhelmed. I did this through astral traveling po. Baka kasi akala nung iba yung misconception ng iba. Akala nila nagpunta lang ako sa Samar, nag-commute ako. Hindi po. Astral traveling po ito. Like my opening as always, for those who doesn't know, I was born like this. I have the gift of sight. I can see, I can hear. I was born like this. I'm able to see and hear things that other people cannot see and hear. Okay? This is very common as far as I'm concerned. And I was able to realize that I can do astral traveling. I didn't even know that that's what it's called. I've been doing it for the longest time, since I was a kid. Anyway, eto po, nakarating po ako sa Biringan, Mystical City. Yung una kong try, parang kuweba po. Pagdating ko doon, it was very fast. After the prayers and the meditation, nasa harap po ako ng kuweba. Pagdating ko doon sa harap ng kuweba, saradong yung kuweba. Sabi ko, sana alam ko kung ang dapat kong gawin para papasukin ako. So after the first try, bumalik po ako and prayed again and asked for the help of some of the elementals and guides that I know para mabigyan ako ng tamang guidelines kung paano pumasok sa o pahintulutang makapasok sa Mystical City ng Biringan. Okay. Eto po. Si-shortcut ko po lahat ito. Hayaan niyo kung hindi ko matapos magpa-part 2 po ako. This is going to be a series. A short one. Anyway. Naghanda po ako in my mind's eye, meaning po, I imagined that I was carrying a bunch of beautiful flowers at mga prutas. So I prayed, I meditated in that order, and then immediately went to the same place. Nandun uli ako sa kuweba. Pagdating ko dun sa kuweba, nagbukas po yun. Nagbukas yung kuweba. I was so excited, I have to keep calm. Pagbukas, meron po akong nakitang, parang waves, para po ang feeling ay nasa ilalim ako ng tubig, dagat o basta tubig po. Pero nakakahinga po ako, walang diferensya yung paghinga ko, normal po lahat. Kaya lang may mga waves. And then finally, I realized, because little by little, nag-sink in po sa akin na dahil nakaka-adjust na po yung body ko, there's a different frequency in that area. Iba po ang frequency nila, iba ang vibration ng lugar na yon. Because I was born different, probably, I was able to adjust. And that's the reason why I can see things and hear things and astral travel easily. Nag-adjust po yung body ko. Finally, nawala na po yung parang waves na nakikita kong parang linya. Nung luminaw ang paningin ko, ang laki ng lugar. Pero biglang meron nasa harap ko na napaka-formal. Ang itsura po niya, may muka, maliit lang sa akin ng konti. 5'8" po ako eh. Pero, so that means he's relatively tall. I mean, I'm just a little bit shorter than I am. Ano po siya? Akala ko nung una sombrero yung suot niya. Apparently, ano po siya pala, parang mushroom. Pero hindi po siya pangit ha. And then he was very proper and he introduced himself to me. Sabi niya sa akin, ako po si Kring. Ako po ang aalalay sa inyo para marating ninyo yung gusto ninyong puntahan, anong gusto ninyong makita. Huwag po kayong mag-alala dahil tinatanggap naman po yung inyong pakiusap na makapasok dito. Alam namin po ang intensyon ninyo. So that's very important. Remember this. Your intention has to be very pure. Kailangan wala kayong intensyong masama, wala kayong intensyong magtanong kung ano man nanalo sa loto, kung sinong dapat ninyong mapangasawa or things like that. Hindi po. Okay, anyway.
exciting. Yung mata ko, after getting used to his face, kasi nakasunod ako sa kanya, tinitingnan ko yung the vastness of the place. Alam nyo, a combination of the very old, kung ano yung nakikita ninyong parang mystical city, yung parang palasyo, pero yung iba hindi nakadikit sa lupa. Alam niyo ibig sabihin, yung bang parang nakalutang. Tapos iba-iba po, may mga communities, may mga nakikita akong sasakyan na parang lumilipad. At meron din mga elementals that can float or hindi naaapak ang paa sa lupa pag naglalakad. I don't know if you get what I mean. Ito po yung part na napakahirap para sa akin kasi yung nakikita ko, ang hirap i-describe verbally. By the way, pag nag-uusap po kami, hindi po yun verbal through mental telepathy ang communication namin. So that's why I understand him very well. Tapos meron po ako napaka-colorful at napakabango. Ang bango-bango nung lugar. Alam niyo ba yung pinaghalong, yung amoy, parang amoy, pinaghalong amoy dagat o amoy damo na alam niyo yung amoy bagong sikat yung araw sa umaga na malinis, walang pollution whatsoever. Tapos may amoy, yun, yung mga bulaklak. Ang daming magagandang nakikita kong mga tao, meaning the female, they're wearing, hindi, bihira po yung may pakpak. Yung nakikita kong may pakpak, yung maliliit lang. Pero yung malalaki, wala naman po akong nakikitang pakpak. Pero parang silhouette. Paano ba yung silhouette? Yung parang silhouette. Yung parang ang yung damit, pero hindi mo naman nakikita yung nasa loob na suot nila, ano po. Anyway, kung meron nakakakita sa akin, palagay ko, o kaya kumuha ng picture ko, siguro lahat ng picture ko nakanganga ako. Alam mo yun? Ang ganda-ganda. Hindi ko maisip na meron palang lugar na ganyan. Dito sa Pilipinas, I've heard of several places like that. And the only reason why I don't go is because there's no reason for me to go. Hindi po ako since pinanganak akong ganito, alam ko yung rules. Ayaw kong nakikialam sa mga bagay na hindi ko dapat pakialaman. Tutulong ako kung ako'y makakatulong. Pero para pumunta dahil gusto ko lang mag-usyoso, hindi ko po ginagawa yon. Okay, finally may sumalubong po sa akin. Itong sumalubong po sa akin ay ang para pong kahit hindi siya nagsasalita, alam mong kagalang-galang siya. Tapos yung mata po niya, parang makikita mo yung puso at kaluluwa niya. The purity of the way he would look at me, the purity of what I can see in his eyes and in his soul is so unexplainable. He was so kind. Wala pang sinasabi yun sa akin. Ngumiti siya. Tapos may mga kasama po siya. Sabi niya sa akin, hindi po Tagalog o hindi rin English. Basta ang pang-intindi ko, sabi niya sa akin, welcome. Maraming salamat sa mga dala mo. Bibihira na ang nakakarating dito. Yan po yung umpisa. Sa part 2 po, ikukwento ko po sa inyo yung mga susunod na pangyayari. You better be interested because this is so amazing. God bless everyone. Part 2.